Sa botong 287, lusot na sa huling pagbasa ng House of Representatives ang mahigit 6.7 trillion pesos na panukalang pondo para sa 2026. Ang kagawaran ng edukasyon ang nakakuha ng pinakamalaking pondo kung saan inalis ang mga flood control projects. Bagamat hindi raw perpekto ang pondo sa susunod na taon, iginiit ng liderato ng Kamara na tama at walang anomalya sa pondo para sa susunod na taon. Alamin ang detalye sa report ni Criza Lopez. Lusot na sa huli at ikatlong pagbasa ang 6.7 trilyon nukalang pondo para sa 2026 sa House of Representatives. Bumoto ang 287 na kongresista para ilusot ang revised budget bill sa Kamara, kung saan ang malaking pondo na para sa mga flood control project sana ay inilaan sa mga sektor na bibigyang prioridad sa susunod na taon katulad ng edukasyon, habang 12 mambabatas lamang ang tumangging makalusot sa Kamara ang pondo. Partikular na mga tumanggi sa 6.7 trilyong pisong pondo ay sina ML Party List Representative Leila de Lima, Akbayan Party List Representatives Percy Cerdanya, Chel Jokno at Dada Ismula, ACT-Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Renico, Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, Dinagat Island Representative Kakabag-Aw, Albay Representative Crisel Lagman, Caloocan Representative Edgar Arice, Batangas Representative Leandro Leviste at Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta. Sa privilege speech ni House Speaker Boji D, iginiit niya na hindi man perpekto ang pondo para sa susunod na taon, nakatitiyak-an niya sila na walang nakatago o itinagong pondo. Anya, bawat pondo ay nakatuon para ibalik sa taong bayan ang bawat buwis sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming oportunidad at serbisyo. Mga minamahal kong kasama, maaaring hindi perpekto ang ating budget. Ngunit ito ay malinaw na simula ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan, bukas at tapat sa sambayanan. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa dilim, na pinagtuunan ng sapat na oras at ng ibabaw ang puso at ang ating isip. Batay sa ipinasang panukalang pondo ng Kamara, hindi pa rin tinanggal ang 243 billion pesos na Unprogram Appropriation Fund para kina De Lima, Cerdanya, Jokno, Erice. Mananatili pa rin problematic provision ang Unprogram Appropriation Fund. Giit nila, bigo pa rin ang Kamara na tumugon sa panawagan ng taong bayan na labanan ang korupsyon sa loob ng gobyerno. Pero higit sa lahat, sa 2026 budget, tuloy pa rin ang ligaya dahil meron pa rin unprogrammed appropriations. 243 billion pesos na basta lang ipinauubaya sa Executive Department kahit hindi malinaw kung paano ito gagamitin at kung saan ito mapupunta. Imbis na matuto tayo sa mga ghost projects sa nakaraan, hindi pa rin natutuldukan ang korupsyon. This budget process was our opportunity to answer the persistent calls from the people to expunge the vestiges of corruption. But sadly, we still missed the call of the times. Ang lantarang pangungurakot sa pera ng taong bayan at patuloy na pang-abuso ay produkto ng pagkabigo ng mga kapulungan ng Kongreso. I firmly believe, Madam Speaker, it's time to stop having unprogrammed appropriations in the national budget. Hindi lang dapat ito i-zero, kundi dapat ay no, wala na dapat unprogrammed funds sa general appropriation. Unprogrammed funds have no definite source of financing. Without a clear revenue basis, Congress cannot constitutionally authorize such appropriations. Samantala, bagamat sang-ayon ang palasyo sa tungkulin ng mga oposisyon, iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kinakailangan pa rin ng unprogrammed funds. Binigyang diiniya ang pangangailangan ng karagdagang pondo sa oras ng sakuna. Sa palagay po at sa tingin ng pamahalaan, lalo-lalo na po ng DBM, sinasabi po natin ang budget, lalo-lalo na po sa unprogrammed appropriations, ay kinakailangan po. Lalo-lalo na po ito. Hindi po ba nagkakaroon po tayo ng sinasabi natin magkakaroon ng pag-deplete ng funds ng NDRRM dahil sa maraming nagiging kalamidad sa ngayon.
Sa ngayon po, kapag ka po na-deplete yan at naubos na po ang contingent funds, dyan po naman kukuha sa program appropriations mula sa SAGIP. Kaya po, tandaan po natin, kahit po ito ay nasa program appropriations, iingatan po ang budget na to at hindi naman po agad ito mailalabas para katakutan nila at sasabihin magiging pork barrel lamang. Ngayon po, Sa kabila ng mga isyu ng pondo at korupsyon, tiniyak ng palasyo na mas maghihigpit ang Pangulo sa paggamit at paglalabas ng mga pondo nang hindi nauuwi sa paglulustay. Para sa Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.